Guys, another video, another online loan app po yung isi-share ko po sa inyo, and it seems like bago siya or luma ba siya or nagbabalik ba siya sa Google Play Store, which is itong si Happy Pera 2 Loan App. Hindi ko lang kung familiar na kayo dito, no, pero nag-e-exist na po siya years ago at sobrang antagal nang nawala nitong loan app po na ito. At ngayon nagbabalik siya this year 2026, kaya bagong-bago po talaga siya. Well, medyo malayo na rin naman talaga din yung pinagkaiba niya last year when it comes to their logo, application, format. Malayong malayo na. Kaya sobrang nagre-renew po talaga itong bagong Happy Pera 2 Loan App. Well, FYI, naka-register po siya sa SEC website and there's a list of recorded online lending platform under kay Royal U-Haul Lending Investors. But guys, doesn't mean na kahit naman naka-register sa SEC website, no, alam naman natin na napakadami pa rin naliligwak talaga dyan at hindi pa rin talaga sobrang okay sila. Kaya nga, diba, sinisilip natin yan time to time. Pero syempre, of course, advantage pa din kung naka-register siya dyan than nothing. Well, dahil bago lang tong loan app po na ito, what to expect this year 2026? Well, before I start, disclaimer lang po muna tayo. I'm not a loan expert and this video is not sponsored po and basically based on my personal experience na po na gusto kong i-share sa inyo para mabigyan ko kayo ng tamang expectation before trying this loan app. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified kayo. Well, back to this new Happy Pera 2 Loan App. Well, kung isa-search nyo siya sa Google Play Store, no, make sure na complete Happy Pera 2 talaga yung itatype nyo, tsaka parang dikit-dikit po yung kailangan para mag-appear siya kasi since bago siya, hindi talaga siya visible. Well, nakita ko kasi yung ads lang din naman nito, kaya ko siya na-notice. Kaya nung nakita ko siya, so kinik ko yung install at nag-direct ako sa Google Play Store. Well, kung makikita nyo dito, as the moment that I'm trying this loan app, napakakunti pa lang ng ratings niya, nasa 100 plus download pa lang siya, napakakunti pa lang talaga, no? Well, dahil nga this March 2026 lang din naman talaga siya nag-update tong app na ito. So, sabi niya sa ads dito sa Google Play Store, no, nagpapautang daw siya ng up to 100,000 pesos. Wow. Grabe, napakalaki naman nun, dinag pa yung bangko, diba? Well, anyways, no, wag tayong masyado mag-rely dito kasi alam naman po natin, no, na malalaman na natin yan kapag nag-apply na talaga tayo. Well, kinlik ko po itong install, para umpisan ko na yung aking application dito at ma-share ko na yan sa inyo. Well, guys, ha, dahil nga po bago lang ito, let me show you first. No, panoorin niyo po muna tong video na ito. Wag yung pindot ng bindot dyan muna. Kumalma muna kayo para po kahit papaano bigyan ko kayo ng tamang expectation, bigyan ko kayo ng idea regarding this new loan app na ito kung gusto niyo pa rin i-go or kung gusto niyo pa rin mag-apply po dito. Well, in-install ko po itong loan app po na ito and then bumugod po agad sa atin yung kanilang permission request na wala tayong choice kundi i-click tong understood sa baba for us to proceed. And after po niyan, meron siyang privacy agreement and if willing kayo magbasa, basahin niyo na lang siya. So, kinlik ko lang tong next. Well, here po, no, we need to enter our mobile phone number. Then after po niyan, click lang natin yung send para masendan po tayo ng verification code. And then, i-enter lang din po natin yan right away. And then, nandito na po tayo sa pinaka-homepage po ni Happy Pera 2 Loan App. Well, here guys, nag-offer daw po siya ng up to 50,000 pesos. Kanina sabi niya after 100,000 pesos, sabi ko sa inyo, no, hindi siya reliable talaga. And of course, no, itong offer niya na ito na up to 50,000 pesos, of course, huwag tayong umasa na ito talaga yung i-offer nila sa atin. Subject for evaluation po tayong lahat dito. Depende po yun sa eligibility po natin dito. Well, kinlik ko na itong apply now. And then, ang una po nating aatakihin dito is yung basic information po, including the loan purpose, education level, addresses. And then dito guys, nanghihingi din po sila sa atin ng info about our previous loan, our ongoing loans, kung may overdue ba daw tayo, magkano yun. So, sasagutan lang natin itong mga questionnaire nila dito. And then dito sa baba, we need to enter our email address. So, anyways, after po nito, click lang po natin yung next, which is we need to fill up our ID information po dito. And for you guys to have an idea about kung ano yung mga IDs po na kinakailangan nila, ito po yung mga yon. Pipili lang po tayo ng isa dyan, and then kapag nakapili po tayo, pipicturean din po natin right away. Kapag napicturean po natin yan guys, yung ating information na meron sa ID po natin, auto-capture nila yan, including our ID number, full name, gender, birthday. Meron lang po dito hindi na auto-capture like marital status and number of children na kailangan natin fill up under ng ID information. So after po nito, this is followed by our selfie verification, and magsa-selfie lang po tayo dito.
dito. And then, sa next step is the transfer information or the withdrawal information po ito. Dito po isa-send guys, if ever po na meron tayong approved loan na mo, dito siya i-withdraw or i-disburse. So, pipili po tayo either e-wallet or bank account. So, for me, kapag mga loan app, e-wallet lang ako and preferably si GCash lang po. So, after ko po ma-fill up yung details ko about my GCash account, this is followed by the contact information or the character references, which is nanghihingi po siya ng 3 contact references po dito at magdadirect po siya sa ating phone book list. Kailangan po natin siyang fill upan, wala tayong choice para makapag-proceed naman po tayo sa next step, which is the last step po is the work information. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na kahit sino or kahit tayo ay unemployed, nag-a-accept sila. Pag sinabi kong unemployed ako, we still need po to input our monthly income at payroll period. So, walang pinagkaiba kahit ano po yung i-input natin. So, anyways, we fill upan pa din po natin lahat ito. And then after po niyan, sabi niya dito, congratulations, you have finished all the certification. So, meron akong approval rate po of up to 90%. So, anyways, after po niyan, meron din silang instant loan offer po agad yon sa akin of 1,000 pesos. As first timer, so okay na ako dito. At least na-offeran ako, nakita ko yung loan details niya, 'di ba? First time borrower lang naman tayo dito, and sabi ko nga mag-i-start talaga tayo sa pinakamababa hanggang ma-unlock daw po natin yung mga higher loan amount nila. So anyways guys, hindi ko lang bet yung kanyang loan details because hindi siya masyadong transparent, no? Kasi sa loan details niya dito nakalagay nga po na meron ako loan amount of 1,000 pesos and then yung aking loan terms po is 120 days. Pero hindi malinaw tong 120 days na ito kung kailan ako magbabayad. Yung first installment ko, kung 7 days to pay lang ba ito, 15 days or 1 month. Kasi for sure, ganun yon. So, wala talaga siyang maayos na detalye dito. Kaya hindi ko na rin pinatagal, kinlik ko tong apply, no? And then, nakalagay na dito, application submitted na agad-agad. So, yun na yun. Yun na talaga siya. Verifying the results for you and then we'll update daw within 2 minutes. And then, parang mandatory na kailangan natin mag-rate sa app nila. So, nag-rate ako ng 5 stars. So, let's see. So, after po nito, nag-proceed ako sa mga reviews niya sa Google Play Store at wala akong makita doong bad or negative po. Lahat positive, parang solicited reviews tong mga to, no? So, as of now, wala tayong makukuhang talagang source na nakapag-loan ba talaga sila, magkano talaga yung pumasok sa kanila. Kasi napaka-positive kasi ng mga reviews dito, eh. Well, binalikan ko po yung aking Happy Pera to loan app kasi hindi siya instant talaga na magbibigay siya ng result. Actually, it takes up to 2 hours talaga yung inantay ko dito to know na meron na pala tayong result dito at lumalabas po na hindi ko daw na-meet yung kanilang borrowing criteria. So, ibig sabihin, rejected po ako. Sabi, no, gusto ko lang naman sana siyang itry kasi sabi niya, legit daw siya at medyo umu-okay naman yung kanyang application ngayon pero nireject niya ako. Gusto ko pa naman din sana malaman kung buo ko ba siyang matatanggap kasi 'di ba hindi nga siya transparent. Hindi ko alam kung magkano na lang yung ipapadala nila sa akin. Excited pa naman ako kasi syempre gusto ko siyang i-share sa inyo eh kung magkano yung interest rate niya, kung 7 days to pay lang ba siya or 1 month to pay. Since legit nga daw po talaga siya. Well, to be honest, ang pinaka-take ko lang dito, medyo fishy siya, to be honest. Hindi po siya transparent sa loan details niya, which is napakahalaga po kasi sa atin, di ba? Though, hindi siya auto-disbursement, pero syempre, dapat alam naman natin kung magkano lang yung matatanggap natin, magkano yung interest rates niya, ilang days to pay, yun yung pinakamahalaga sa atin. Pero kahit ganon, I take the risk. Pero ganun na nga, hindi niya po ako in-approve. Well, if ever gusto niyo po siyang itry, no, before doing that, magbasa-basa muna kayo dyan sa comment section ng mga nakapag-try na po or ma-experience kay Happy Pera to loan app para may idea kayo kasi since ako na-reject niya ako. Abang-abang din po kayo na ibang reviews para if ever lang to be safe lang po, no, kasi hindi nga natin alam kung magkano po talaga yung bibigyan niya, kung buo ba talaga siyang matatanggap kahit pa siya ay legit. So don't worry, lagi naman po ako mag-a-update po sa inyo. Babalikan ko po kayo if ever meron ako makuhang matinong information dito. Kaya dapat po nakasubscribe kayo at click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!